sawi na tayo. Tapos na si Leo. Paano sila nakahabol ng mabilis? Huwag magpanik. Nandito ako. Magiging maayos tayo. Leo, sa lahat ng mga taon na ito, wala pa akong naging lalaki. Kung makalabas tayong buhay, ibibigay ko sa'yo ang aking ulo. CEO, yumuko ka. May nakitang panganib. Na-activate ang escape mode. Sige, iwan mo ako. Leo, hindi! Natapos ang misyon. Hindi ka pupunta kahit saan. Halika rito. Huwag mo siyang itapon. Mamamatay siya sa ganitong panahon. Pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo. Ang lamig. Buhay pa ako? Lily, ito ang bahay ni Tom. At ito ang kapatid niya, si Leo. Medyo mabagal siya. Sandali lang. Ang kapatid niya ay babalik anumang oras. Huwag na kayong maghintay. Si Tom na iyan, may malaking utang sa sugal sa amin. Tumakas na siya sa bayan. Dahil pamilya ka niya, sayo na ang utang. Hey! Kawawa ka rin. Kung aalis ako, hindi ka makakaligtas sa taglamig. Ilang araw na ang lumipas. Nasaan ang pera? Pwede niyo ba kaming bigyan ng mas maraming oras? Bigyan kayo ng oras? Sino ang nagbibigay sa akin ng pera? Sasabihin ko sa'yo, sumama ka sa akin ng ilang araw. Baka isaalang-alang ko ang pagpapatawad sa utang. Sinira mo ang mga plano ko. Itapon siya. Isang tulad kong simple lang ang isip. Isang kapatid na sugarol. Isang bahay na walang laman. Ang sama ng simula. Makinig kayo. Utang ng ama, anak ang magbayad. Utang ng asawa, asawa ang magbata. Kukunin namin ang bahay na ito. At ikaw, maliit na byuda, akin ka. Hindi! Lumayo ka! Pakiusap! Huwag! Mga hayop na yan. Paano nila nangahas na apihin ang tagapagligtas ko? Umalis ka sa daan ko! Ito pa ba si Leo na simple? Parang ibang tao. Itong orihinal na katawan. May ganitong kapangyarihan pala ito. Sa katawang ito, mas magiging madali ang mga bagay mula ngayon. Ikaw na tanga. Naglakas loob kang manakit? Kayo dalawa, sabay-sabay na atake. Lumpuhin ang tangang ito. Leo, naglakas loob ka bang manakit? Sinasabi ko sa iyo, si Tom ay may utang sa amin. Nandito kami para maningil ng ayon sa batas. Maningil ng utang? Kailangan bang hubaran ng tao para maningil? Sa itim at puti, si Tom mismo ang pumirma at nagsil. Itong basurang bahay ay sa amin na ngayon. At ang bahay na ito lamang ay hindi sapat. May utang pa siya sa amin na 100 piso. Ang kasulatan ay totoo. Tinatanggap ko ito. Ang pamilya mo ay napakahirap. Ikaw lang ang may itsura. Kung sasama ka sa akin, tungkol sa natitirang utang, magiging maawain ako at papatawarin ko na. Nasaan si Tom? Nasaan siya? Si Tom, ang iyong kapatid na sugarol, hindi makabayad, kaya itinapon na namin siya sa malalim na kagubatan dahil ang niebe ay humaharang sa mga bundok, malamang nagyelo na siya ngayon. Ikaw, Ha 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 ha. Tigilan ang pag-aatubili. Sawa na akong maghintay. Bitaw, sa iyo na ang bahay.
Babayaran ko ang bawat sentimo ng utang, pero hindi nakasaad sa IOU na pwede mong kunin ng tao bilang bayad. Kung maglakas loob kang hawakan kahit isang buhok sa kanyang ulo, puputulin ko ang mga braso at binti mo at itatapon sa mga lobo sa bundok. Ikaw, mahirap na walang pambili ng pantalon. Ano ang ipambabayad mo? Gusto ko siya ngayon. Wala kang pakialam. Kailan naging matapang ang batang ito? Tigilan na natin yan ngayon. Anyway, hindi siya makakatakas. See? Ang tapang mo. Kukunin namin ang bahay na ito. Para sa natitirang pera, mayroon kang kalahating buwan. Kung hindi ka makabayad, pagsisisihan mo yan. Umalis ka na. Kung wala ang bahay, mamamatay kami sa lamig sa panahong ito. Anong kinalaman ko doon? Kung hindi mo kaya, hanapin mo ako. Ang init-init ng mga bisig ko. Ikaw, Okay lang, magtiwala ka sa akin. Pupunta ako sa likod sandali. Hindi ko inaasahan na ganito kahirap ang pamilyang ito. Ang mga kumot na ito ang tanging mga kapaki-pakinabang dito. Tara na. Leo. Paano ka biglang gumaling? Siguro dahil abala ako sa pagligtas sa'yo, bigla na lang pumasok sa isip ko. Umalis si Tom nang ganun na lang kasama ang lahat ng utang. Wala na tayong bubong sa ating mga ulo. Paano tayo makakaraos? Huwag kang umiyak. Wala na si Tom. Nandito ako. Simula ngayon, poprotektahan kita. Basta't buhay ako, hindi kita pababayaang magutom o mag-freeze. Simula ngayon, aalagaan kita. At babawiin ko rin ang bahay na iyan. Maghanap muna tayo ng matutuluyan. Dito? Walang hangin dito. Akala ko, sasakmalin ako ng mga masasamang loob ngayon, pero hindi ko inakala na si Leo ay mahimalang gagaling. Hindi lang niya ako iniligtas, siya rin ang nagpapatatag, sa buong pamilya mag-isa. Pasok ka, Lily. Malamig sa labas. Hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Kung walang pagkain, hindi tayo makakaligtas sa gabi. Kailangan kong maghanap ng pagkain. Manatili ka sa loob, balutin mo ng mahigpit ang kumot, at huwag kang pumunta kahit saan. Leo, umaalulong ang bagyo sa labas. Saan ka pupunta? Para kumuha ng pagkain, huwag kang mag-alala, babalik ako bago magdilim. Anong ginagawa mo, Lily? Huwag kang magtago sa akin. Nakabalot ako sa kumot sa loob. Hindi ako magyayelo. Lalabas ka sa hangin at niebe. Ang liwanag ng suot mo, magyayelo ka. Ikaw ang tanging haligi ng pamilyang ito ngayon. Talagang hindi ka pwedeng magkasakit. Mula ngayon, huwag mo akong tawagin ng ganyan. Masyadong malayo ang tunog. Hindi ko pa nakilala si Tom. Mula ngayon, tayo lang ang mayroon ng isa't isa. Tawagin mo na lang akong Lily. Hintayin mo akong bumalik. Hinarang ng niebe ang mga bundok. Ang mga panlabas na burol ay na-search na ng maraming beses. Wala nang natira kahit butas ng daga. Kailangan kong pumunta ng mas malalim. Sabi ng mga taga-nayon, ipinagbabawal na zona ito. May mga itim na oso, pero wala nang ibang paraan. Kailangan kong makahanap ng pagkain. Si Lily ay naghihintay pa rin sa akin sa bahay. Peste, masama ito! Ito ay ang dimensyon. Ito ba ang aking superior na kapangyarihan? Ang sarap ng tubig na ito. Bumalik na lahat ng aking lakas. Hindi ako nilalamig kahit kaunti.
Dahil sa dimensyon at sa mahiwagang tubig bukal nito, hindi na ako mag-aalala tungkol sa pagkain o damit. Ang dimensyon ay kahanga-hanga. Aminin ko iyan, pero paano ako makakalabas? At si Lily ay naghihintay pa rin sa akin sa labas. Gamit ko ba ang isip ko? Kaya nahulog ako sa isang kuweba, ha? Buti na lang mayroon akong mahiwagang tubig bukal. Puno na ako ng enerhiya ngayon. Ang paglabas dito ay hindi dapat mahirap. Pumasok. Kaya ang dimensyon ay ganap na kontrolado ng aking isip. Lumabas. Nakarating ako sa tamang lugar. Oo naman, may talagang magagandang bagay sa malalim na kagubatan. Ang bagay na ito ay malamang mahigit 100 libra madali. Akala mo makakatakas ka? Hindi ganun kadali. Bumaba ka. Ang galing mo. Binigyan mo talaga ako ng konting problema. Sa karne, ang mga problema sa utang at kaligtasan ay kalahating nalutas. Oras na para umuwi. Nama. Bitawan mo ko. Kayong mga hayop. Tulong. Malamang patay na iyong tanga sa labas. Ikaw, maliit na byuda, tumigil ka na sa pagpupumiglas. Kalad ka rin niyo siya palabas. Sasamantalahan ko siya ngayon. Bitawan mo ako. Sabay-sabay, pigilan niyo siya. Mamaya, kayo naman ang magsasaya. Eric, ikaw na naman, gago. Hinahanap mo ito. Ikaw, buhay ka? Aba. Tangga ka. Bumalik ka pala ng buhay. Binigyan kita ng pagkakataon kaninang umaga. Kakaiba ang tangang ito. Lahat kayo, kunin ninyo siya ngayon. Ilabas ninyo siya. Leo, huwag kang padalos-dalos. Alkalde ang tatay ko. Binalaan kitang huwag mo siyang galawin. Okay lang. Bumalik na ako. Leo, Umiyak ka lang. Okay lang. Okay lang. Bilisan nyo. Palibutan siya. Eric. Leo, walang puso kang hayop. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang ginawa niya sa anak ko. Kung hindi kita gapusin ngayon at ipadakip sa mga autoridad para barilin, hindi ako si Dawson. Dalhin mo ako sa mga autoridad. Bakit hindi mo muna tanungin ang iyong pinakamamahal na anak kung anong kasuklam-suklam na bagay ang ginawa niya? Pumasok siya sa bahay namin at sinaktan si Lily. Ayon sa batas, may karapatan kaming patayin siya sa pambubugbog. So, ano ang tingin mo kay Leo, ang pangalawang anak ng pamilya ni Leo? Kailan pa siya naging madaldal? Mukhang hindi naman siya bobo. Ha? Wala kang alam. Narinig ko hindi lang siya gumaling. Binugbog pa niya si Eric kaninang umaga. Wow, seryoso? Magiging maganda ang panoorin.
Tatay, Nagsisinungaling siya. si Tom ay walang kwenta. Siya mismo ang nangako kanina tungkol sa perang utang niya sa pamilya namin. Kung hindi siya makabayad, si Lily ang kapalit. Si Lily ay amin na. Dinadala ko lang ang babae ko sa bahay. Paano naging panloloob iyon? Iyon pala ang koneksyon? Si Tom, na sugalero, kaya niya talagang gawin iyon. Imposible. Anak ni Audley mukhang mabuti nung bata pa siya. Leo, sinisiraan niya tayo. Hindi mo talaga alam kung ano talaga ang isang tao. Alam ko. Pagkuha ng isang tao para bayaran ng utang, kailangan ng patunay. Kung nakasulat ito ng malinaw, ipakita mo sa akin ang kasulatan ng utang. At kung walang kasulatan, ibig sabihin kumukuha ka ng babae sa liwanag ng araw. Kaya sabihin mo sa akin, Alcalde Dawson, ano ang parusa sa pagkuha ng babae? Tigilan mo na yan. Dahil yung pabayang kapatid mo ay may malaking utang at yung sira-sirang bahay ay hindi sapat para sa utang. At saka paano yung pambubugbog sa anak ko ngayon at ang gastos medikal para doon? Kung hindi ka makabayad ngayon, hindi pa tapos ito. Babayaran ko ang utang, pero nabugbog siya dahil pumasok siya sa bahay ko at sinubukang saktan ang pamilya ko. Kaya karapat-dapat lang sa kanya. At malinaw ko namang sinabi dati na ang natitirang utang ay babayaran nang may interes sa loob ng kalahating buwan. Ngayon ay nag-ipon ka ng mga tao upang sapilitang kumuha ng isang tao, kaya may utang ka sa akin ng paliwanag ngayon. Linawin ko ito. Sa kalahating buwan, babayaran ko kayo lahat hanggang sa huling sentimo. Kung sino man sa inyo ang mangahas na guluhin ang pamilya ko, babasagin ko lahat ng buto sa braso at binti ninyo. At itatapon ko kayo sa malalim na niebe para sa mga lobo. Sige, bibigyan kita ng kalahating buwan. Kung hindi ka makabayad, babaliin ko mismo ang balat mo, kasama ang interes. Ihatid si Eric pabalik. Teka lang. Settled na ang utang. Pero hindi pa tapos ang nangyari kanina. Anong gusto mo? Aray, ang sakit. Tatay, tulungan mo ako. Leo, paano mo nagawa na hiyain ang anak ko? Papatayin kita. Ginulo niya ang pamilya ko ngayon lang. Ngayon, babayaran niya ito. Humingi ka ng tawad. Pasensya na, pasensya na. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, maawa ka. Kunin mo ang walang kwenta mong anak at lumabas. Leo, maghintay ka lang. Kung hindi ka makapagbigay ng pera sa loob ng kalahating buwan, babayaran kita sa lahat ng utang mo. Tara na. Tapos na talaga ngayon. Manatili ka sa loob at balutin mo ang sarili mo ng kumot. Ako na ang bahala sa karne. Hannah, subukan mo. Leo, ipinapahamak mo ang buhay mo sa pakikipaglaban sa mababangis na hayop diyan at pinaaalis ang mga masasamang tao. Kumain ka muna. Hindi ako gutom. Kainin mo. Hindi. Ikaw na ang haligi ng pamilyang ito ngayon. Kung hindi ka kakain, hindi rin ako kakain. Sige, natikman ko na. Ang matira ay sa iyo. Leo, tungkol sa utang na iyon, tiyak na babalik ang pamilya Dawson para manggulo. Kahit na mangaso tayo araw-araw, hindi natin kayang maipon ang ganoon kalaki. Paano kung sila'y? Sinabi kong ako na ang bahala sa utang at gagawin ko iyon. Ang usa na ito ay simula pa lamang dahil nandito ako. Hindi mo na kailangang mamuhay ng ganoong uri ng buhay. Isang buhay na puno ng takot at pag-aalala. Kapag nabayaran na ang utang, babalikan ko ang ating bahay. Aayusin ko pa ito at magkakaroon tayo ng karne sa bawat pagkain at magsusuot ng bagong cotton coat araw-araw. Oo, naniniwala ako sa iyo. Gabi na, matulog ka na. Kailangan kong umalis ng maaga bukas. Ang lamig ngayong gabi at manipis itong kumot. Mukhang maghahatian na lang tayo ngayon. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin. Leo, ang lamig ko.
Hilahin mo ng mas mahigpit ang kumot. Malamig pa rin. Ikaw, pwede bang lumapit ka ng kaunti? Lily, hindi ito tama. Pero ang lamig ko. Lily, ikaw. Pakiusap, huwag mo akong itulak palayo. Nanlamig ako. Wala ka talagang pakialam, di ba? Ano bang dapat ipag-alala? Kung hindi dahil sa iyo ngayon, hindi ko sana kinaya. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin ngayon, wala na tayong tahanan. Kahit ako, Leo, sa mundong ito, ikaw na lang ang natitira sa akin. Leo, ano pa ang hinihintay mo? Bibigyan kita ng mas malaki at mas magandang tahanan sa hinaharap. Talaga? Talaga, hindi lang natin mababawi ang bahay natin, kundi pati na rin ipagmamalaki ka. Gagawin kitang pinakamasayang tao sa mundo. Naniniwala ako sa'yo. Gabi na, matulog na tayo. Leo, saan ka pupunta? Dadalhin ko ang karne ng usa sa bayan para ipagpalit ng pera para sa mga gamit sa taglamig. Sa tabi, malamig at mapanganib doon. Manatili ka sa loob. Kung pagod ka, matulog ka pa. Hintayin mo akong bumalik. Huwag kang mag-alala, tinuruan ko si Eric ng leksyon. Hindi na siya mang-iistorbo sa atin saglit. Manatili ka lang. Sige, bumalik ka agad. Mag-ingat ka dyan. Sa wakas, nandito na. Mukhang kung gusto mong mabuhay ng maayos, kailangan mong pumunta sa tindahan ng supply. Ano ginagawa mo? Umalis ka dito. Hindi mo ba nakikita ang dugo na tumutulo sa sahig na ladrilyo? Kaya mo bang linisin yan? Manglimos ka sa labas. Hindi ako nandito para manglimos. Nandito ako para magbenta ng isang bagay. Magbenta ng isang bagay? Anong magandang bagay kaya ang mayroon ang isang pulubi na tulad mo? Diyos ko. Ito ay karne ng usa. Tingnan mo ang kalidad. Malamang mataba ito. Kukunin mo? Oo, kukunin namin, walang duda. Pero marami yan. Hindi ko kayang magdesisyon mag-isa. Nakarating ka sa tamang lugar. Hintayin mong tawagan ko ang amo. Si. Ang karne na ito ay talagang masarap. Ang mga bundok ay natabunan ng niebe. At nakahuli ka pa rin ng ganito kagaling. Bata, kahanga-hanga ka talaga. Kukunin ko na lahat itong karne. Sakto para sa mga tagalungsod. Para pagandahin ang kanilang pagkain. Sabihin mo ang presyo. 100 libra ng walang taba na karne kasama ang buong balat. Bayaran mo lang ang patas, Chloe. Ako ang tagapamahala ng tindahan ng supply na ito. Ako si Chloe. Tawagin mo lang akong Chloe. Presyuhan ko ito bilang premium na karne. 60 sentimo bawat libra. At bibigyan kita ng dagdag na rasyon kupon. Sumama ka sa akin sa likod bahay para kunin ang pera. 60 sentimo? Masyado nang mataas ang presyong iyan para sa panahong ito. At may kupon pa, sobra na iyan. Hello. Aray! Chloe, okay ka lang? Siya ang pinakamagaling kong customer. Walang dapat mangyari sa kanya. Lahat, umatras, huwag dumikit. Bigyan siya ng hangin. Sana, gumana ang mahiwagang tubig bukal. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Kung may mangyari kay Chloe, makukulong ka. Tumahimik ka. Kung gusto mong mabuhay siya, tumigil ka sa pagsigaw. Buhay siya. Binigyan ko lang ng tubig at bumalik siya. Milagro ito. Kaibigan, iniligtas mo ang buhay ko. Ano ang ibinigay mo sa akin na inumin? Ito ay isang tradisyonal na lunas na ipinamana ng isang matandang mangangaso sa kabundukan. Iyon na ang huli. Hindi sapat ang mga salita para pasalamatan ka. Ako, si Chloe, maaalala ko ang pabor na ito. Doble ang babayaran ko para sa batch na ito ng karne. Hindi. Bayaran mo lang ang normal na presyo. Pero may gusto akong itanong. Nakatira ako sa lunti ang bayan. Napakalamig ngayong mga araw. Gusto kong gamitin ang kredito para kumuha ng dagdag na supply para sa taglamig. At bumili ng butil at buto ng gulay. May mga skill din ako sa pangangaso. Mula ngayon, magtitinda ako rito ng mga paninda at gusto ko ng maayos na pagkakakilanlan. Sana, si Chloe ay makakatulong sa akin. Use game. Sige, mukha naman tapat kang tao.
Aako na ako nitong maliit na bagay. May magbigay nga ng panulat sa akin. Kabuuan, 100 libra, 60 piso. Tapos, papagawa ko sa iba ang karne na ito. Kung may kailangan ka, bilhin mo na agad. Umuwi ka ng maaga. Salamat, Chloe. Hoy, kaibigan, nandito ka na. Halika, dito ka. May mga espesyal na tagubilin si Chloe. Ano ang gusto mong kunin para sa bahay mo? Kukuha ako ng 2 pinakamakapal na bagong kubrekama at ilang metro ng malambot na tela ng bulak na may disenyo. 50 libra ng bigas at harina. At lagyan mo ako ng mantika, asin, toyo at suka. Gusto ko rin ng isang kawaling bakal at ilang kagamitan sa pagsasaka. Tig-isa po. Oh, may mga binhi ba kayo? Kahit gulay o butil, basta. Mayroon sa bodega. Pero sa panahong ito, Kalimutan mo na yan. Ibalot mo na lang lahat ng meron. Wala akong problema sa pera. sige, magpahinga ka muna. Bilis, bilis, bilis. Kunin mo ang pinakamagagandang paninda sa bodega at ilabas mo lahat para sa kaibigan natin. Kaibigan? Hindi. Leo, napakabobo ko at hindi ko nakita kung gaano ka kahanga-hanga. Nagmamadali akong magsalita at nasaktan kita. Ang bait mo. Huwag mong personalin. Ako na ang bahala sa pag-iimpake at sa maruruming trabaho. Okay lang. Ibig sabihin, lumampas din ako. Ingat, kaibigan. Sa susunod na kailangan mo ng kahit ano, pumunta ka lang. Wala dapat tao dito. Subukan ko. Wow! Ang bilis ng paglaki! Sa mahiwagang lupain at mahiwagang tubig bukal na ito, mayroon akong isang hindi nauubos na minahan ng ginto. Hindi na ako mag-aalala sa pagkain o sa kaligtasan. Leo, Lily, tingnan mo ang nakuha ko. Leo. Ito ba? Ating lahat ito. Atin lahat ito. At hindi lang iyon. Mayroon pa. Magkano ang nagastos natin dito? Nakuha ko ito ng patas at makatarungan. Mula ngayon, atin na ang lahat ng ito. Subukan mo at tingnan kung gaano ito kainit. Pagkatapos, lumiko ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako dudukwang. Leo, tapos na akong magpalit. Ano sa tingin mo? Masama ba ito sa akin? Hindi. Ang ganda mo. Talagang maganda. Basta't bagay sa'yo. Mainit ang kaldero. Magpiesta tayo ngayong gabi. Lily, ang galing mo magluto. Kumain ka na. Pagod ka sa trabaho buong araw. Meron tayong makapal na kumot ngayong gabi. Hindi mo kailangang gawin ito. Alam ko. Pero natatakot ako na ito ay isang panaginip. Leo, hayaan mo akong yakapin ka ng mas mahigpit para maramdaman kong totoo lahat. Nandito lang ako, di ba? Magpahinga ka na, okay? Matulog ka na. Ang dimensyon ay masyadong walang laman pa. Mas mabuting manghuli ng mga buhay na hayop para ilagay doon. Ang karne, ang tunay na pera ngayon. Hanggat kaya nating alagaan sila dito, magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na supply ng karne. Gawin muna natin ang bakod. Buti na lang nag-imbak ako ng mga sanga at iba pa sa loob dati. Kung makahuli tayo ng anumang biktima mamaya, hindi na natin kailangang mag-alala na tatakas sila. Lily, titingnan ko ulit ang mga bundok. Tingnan kung makakadala ako ng mga buhay na hayop. Mabigat ang niebe at madulas ang mga kalsada. Mag-ingat ka. Bumalik ka agad. Huwag kang mag-alala. Kailangan kong makakuha ng isang bagay sa bundok ngayon. Sana makaakit ako ng isang bagay. Halika na. Kaya sulit ang paghihintay. Kung mahuhuli ko ito, hindi lang tayo magkakaroon ng karne, kundi pati mga itlog. Sige, susunod. Tingnan natin kung makakahuli ako ng iba pang mga hayop.
Mga ligaw na kuneho. Napakabilis nilang magparami kapag itinapon ko sila sa dimensyon. Hindi ako mauubusan ng karne. Saan ka ba pupunta? Sa loob ng kagubatan, tiyak na marami pang magagandang bagay. Dahil may oras pa ngayon, kailangan kong mag-explore pa. Teka, ano ba yung amoy na yan? Talagang inaalagaan ako ng langit. Isang malaking premyo, mismo, sa harap ko. Tamang-tama ang timing. Tayo na, ikaw. Ito ay Lilang Reishi. At ginseng nga niebe. Ang galing ng quality. Ang biyahe ngayon ay sulit na sulit. Dahil dito, mas sigurado na ang ating kinabukasan. Ay, uwi na tayo. Tulong. Tulong. Dito sa gitna ng wala, paano nagkaroon ng 2 tao dito? Bahala na, kailangan munang iligtas sila. Huwag kang matakot. Nangangaso ako sa bundok at napadaan. Nakita ko kayong 2 na malapit ng mamatay sa lamig. Ako ang nagligtas sa inyo. Ako si Leo. Sino kayo? Paano kayo napunta rito at nalamigan sa niebe? Leo, ako si Susan. Ito si Mia, taga-bayan ko. Ang aming bayan ay nasalanta ng sakuna. Pumunta kami rito para tumira sa mga kamag-anak. Pero pagdating namin, nalaman namin na ang mga kamag-anak namin ay lumipat na. Wala na kaming bahay. Wala na kaming mapupuntahan. Leo, maawa ka sa amin. Pakisamahan mo kami. Masipag kaming 2, kaya naming gawin ang anumang trabaho, kahit gaano kahirap. At marunong kaming manahi. Humingi lang kami ng makakain. Kahit mga tira-tira ay okay lang. Sa totoo lang, wala man kaming maayos na bahay na may bubong na tile. Dito lang kami nakatira sa sirang kahoy na kubo. Kung sasama ka sa akin, magtiis ka sa hirap. Hindi kami takot sa hirap. Basta may masisilungan lang kami, wala kaming pakialam. Sige, malamig ang sahig. Tumayo ka na. Tara na, ihahatid ko kayo sa inyo. Leo, nakabalik ka na. Leo? Sino sila? Nasagip ko sila pababa. Ang pamilya nila ay naaksidente. Kawawa naman sila. Hindi ko kaya na hayaang magyelo sila sa malalim na kagubatan. Kaya dinala ko sila rito. Walang madali sa buhay. Mahangin sa labas. Dali, mga babae, pumasok kayo at magpainit. Sige, kumangka. Tagapagligtas. Lily. Ang karne na ito ay napakahalaga. Sobra na sa amin ang isang mangkok ng sabaw mula sa pagpapakulo ng karne. Sapat na iyon. Paano kami iinom ng sabaw lang? Ito, kunin mo at kumain. Dahil pumasok ka sa pamilyang ito, basta may makakain kami, hindi ka magugutom. Lily, napakalaki ng iyong kabutihan. Maaalala namin ito magpakailanman hanggang sa buto. Mula ngayon, magsisikap kami. Magtatrabaho kami na parang baka para sa iyo at sa tagapagligtas. Tayo ka! Anong ginagawa mo? Kung hindi mo tututol, gawin mo itong iyong tahanan mula ngayon. Huwag masyadong formal. Pamilya ka na. Tayo ka. Puta, bakit mas maganda ang buhay ng tulala na iyon kaysa kay Eric? Kumakain siya ng karne araw-araw, at nagtatago siya ng 3 magagandang babae.
Hindi, dapat nating sabihin kay Eric ngayon. Sige lahat, pagkatapos ng hapunan, magpahinga ng maaga. Pupunta ako sa lungsod bukas. Chloe, kumain ka na ba? Wow, tingnan mo ang mga ugat nito na ginseng. Saan mo hinukay ang kayamanang ito, ang kalidad na ito? Siguro matanda na. Napalad lang sa bundok. Chloe, sabihin mo ang presyo. Diretso sa punto. Kukunin ko itong ginseng para sa akin. Ipadala ito sa lungsod para gamiting gamot. Ito ang 300 piso. Salamat Chloe. Ngayon ang araw para bayaran ng utang. Sapat na ang perang ito. Tapos na ang oras. Nasaan si Leo? Tumakas ba siya sa utang? Dahil wala siya, isasama ko ngayon ang 3 babae. Subukan mong hawakan sila at tingnan mo ang mangyayari. Oh, hindi ka tumakbo. E di magbayad ka. Kung wala ka, ibigay mo sila. Pera lang naman. May pera pala itong bata. Kaya ba talaga ni Leo? Bilangin mo. Principal plus interest, sapat ba? Tama na. Tama na yan. Tama na ba? Ibigay mo na ang IOU at ang kasulatan. Mula ngayon, hindi na kami may utang sa inyong mga doson. Lumabas kayo, umalis na. Umuwi na tayo. Bumalik sa tunay nating tahanan. Ano bang ginawa namin para maranasan ito? Tiyak na ito ay gawa ni Eric. Paano niya ito nagawa? Ngayon, hindi pa oras para makipag-ayos sa kanila. Unahin muna ang pag-aayos. Kinuha nila ang pera ko at sinira ang bahay ko. Hindi ko sila hahayaang makatakas. Bakit ka umiiyak? Ano mang kaya nating ayusin sa ating mga kamay ay hindi malaking problema. Nakaraos na tayo sa malalaking bagyo. Natatakot sa kaunting putik? Ako na ang bahala sa putik at sa mga biga. Kayo ang bahala sa bubong na pawid. Kailangan nating maibalik ang bahay bago magdilim. Ang lakas ni Leo. Si Leo na talaga ang namumuno ngayon. Anong tinitingnan mo? Iabot mo sa akin ang pawid na iyan. Oh, Hahaha. napakasarap na nandito ka. Lily, aakyat ako sa bundok para magputol ng kahoy. See? Madulas ang daan sa bundok. Mag-ingat ka. Hehe. Hindi naman lagi silang nasa bahay, di ba? May hinanakit ako sa iyo. Lily, Susan, nasan ka? Ginang Miller, anong nangyari sa pamilya ko? Nasaan si Lily? At ang iba pa? Leo, sa wakas nakabalik ka na. Ang bastos na si Eric, anak ng alkalde, dinala ang pinakasikat na leader ng gang sa lungsod, si Boss Wyatt, at ang kanyang gang. At hinila palayo ang iyong pamilya. Sabi nila magnanakaw daw o ano. Itinali nila ang 3 babae at hinila sila sa inabandonang gawaan ng ladrilyo sa gilid ng bayan. Eric, patay ka na. Wyatt, ngayong gabi ay magiging masaya. Hehe. Hindi ko akalaing itong tao ay nagtatago ng mga ganitong sexy na babae. Pakawalan mo sila. Ngayon na. Leo! Tulong, Leo! Boss Wyatt, yan ang lalaki. Ikaw si Leo. Ang 3 babaeng ito ay mga mandurukot. Ninakawan nila ako. Kukunin ko sila ngayon. At sisingilin ko sila ng mabuti. Tama iyan, Boss Wyatt. Tingnan mo ang puting harina sa bahay niya at lahat ng karne at isda. Paano kayang makaya ng isang mahirap na tulad niya iyon? Tiyak na ninakaw iyan. Hindi, mas marami sila kaysa sa atin. Kung lalaban tayo ngayon, masasaktan sina Lily at ang iba. Ano ang kailangan para pakawalan mo sila? Ano? Dinala ko ang mga tauhan ko rito ngayon para sa pera. Magbayad ka para makuha mo ang mga tao mo. Wag, Leo! Leo, wag mong gawin iyan! Manahimik ka. Akala mo matapang ka? Turuan kita. Tigil! Pakawalan mo sila. Narito ang pera mo. Ituring mo itong isang magandang kilos.
Kukunin ko na sila ngayon. Kaibigan, sino ka ba sa akala mo? Barya lang yan. Nagbago na ang isip ko. Iwan mo lahat ng pera mo rito. At mananatili ka rin dito. Ang tatlong babaeng ito. Kukunin ko rin sila. Ha ha ha. Leo, tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Hindi ka katapat ni Wyatt. Kapag nakapasok ka na doon, ang mga ito, aasikasuhin namin sila ng mabuti. Ibagsak mo siya. Masyado na ito. Ang binti ko. Leo, mag-ingat ka. Sabi mo lang, sino ang dadalhin mo? Lahat tumigil ngayon din. Chloe, kailangan mo kaming tulungan. Baliw to. Marami siyang pera at mga supply na nakatago sa bahay niya. Walang ideya kung saan niya nakuha. At itong tatlong babae rin. Si Boss Wyatt ay tumutulong sa nayon na mahuli ang magnanakaw. At sinaktan siya ng baliw na ito. Chloe, lumalaban siya sa pag-aresto. Arestuhin siya? Ngayon na. Mahuli ang magnanakaw? Lumalaban sa pag-aresto? Kayong mga lalaki, mabilis kayong mag-akusa. Ano? Si Leo ay nagtatrabaho sa tindahan ko ng suplay. Siya ang espesyal naming mamimili. Ang mga suplay sa bahay niya, bawat sentimo nito, galing sa lehitimong transaksyon. Kung ang ginagawa niya ay illegal, ganoon din ako. Tungkol sa mga babaeng ito, sila lahat ay pamilya ni Leo. Kung tungkol sa inyong pagpasok sa bahay, nagdudulot ng gulo, sa tingin ko, kayo dapat ang arestuhin. Ano? Maling akala. Lahat ay maling akala. Nagkamali ba kami? Maling akala ha, sumama kayo sa akin. Pwede kayong magpaliwanag mamaya. Iposas ang lahat ng mga tulisan na ito. Dalhin sila pabalik para tanungin. Hindi. Inosente kami. Teka, hindi kayo karapat-dapat sa pera ko. Sige, dalhin nyo na sila. Ayos na ngayon. Huwag kayong matakot. Lahat ng masasama ay nahuli na. Ang lamig sa labas. Nakaranas kayo ng matinding takot. Hindi na kailangang bumalik sa baryo ngayong gabi. Mananatili kayo sa lungsod ngayong gabi. Maghahanda ako ng hapunan para pakalmahin ang inyong nerbiyos. Sige, tatanggapin namin iyan, Chloe. Leo, maari ka bang lumabas saglit? May sasabihin ako sa'yo. Chloe, kung ano ang kailangan mo, sabihin mo lang. Ang bagay ngayon ay naayos na. Tungkol kay Lily, wag na nating banggitin. Pero yung dalawang nasa loob, ano ang balak mong gawin sa kanila? Chloe, iyan mismo ang gusto kong pag-usapan sa'yo. Si Lily at ako, mula noon hanggang ngayon, magkasama tayong dumaan sa hirap at ginhawa. Ang mga paghihirap na tiniis natin, tayo lang ang nakakaalam. Gusto ko siyang pakasalan ng legal at bigyan siya ng tamang katayuan. Mabuting tao, isa kang tunay na responsableng lalaki. Kung gayon, tiyak na magiging matchmaker kita. Paano naman yung dalawa pang babae? Sila rin ay kapuspalad dahil ang buong pamilya nila ay nakaranas ng sakuna. Kung palayasin ko sila, parang pinapatay ko na sila. Nitong mga nakaraang araw sa bahay ko, matalino sila at magaling sa gawaing bahay at naging malapit na sila kay Lily. Chloe, kailangan ko ng pabor. Maari mo ba silang bigyan ng mga ID din? Ganito na lang. Nagkataon lang na nasa briefcase ko ang mga dokumentong ito. Paano kung irehistro natin sila sa iyong sambahayan? Bilang iyong mga inampon na nakababatang kapatid na babae na pansamantalang nakatira sa'yo. Magaling iyan. Maraming salamat, Chloe. Siya nga pala. Tungkol sa karne na dinala mo noong nakaraan, makakakuha ka pa ba ng ganoong klaseng kalidad? Huwag kang mag-alala, Chloe. Basta handa kang tumanggap. Ang mga magagandang bagay mula sa bundok, ginagarantiya ko na patuloy kong dadalhin. Sa hinaharap, balak ko na magtanim ng mga gulay at iba pa. Sana ay magtulungan tayo. Walang problema. Basta maganda ang kalidad, bibilhin namin lahat. Ang galing! Salamat, Chloe!
Sige, lahat. Relax lang. May magandang balita ako para sa inyo ngayon. Anong magandang balita? Susan, Mia, sinabi sa akin ni Leo tungkol sa inyong dalawa. Mula ngayon, kayong dalawa ay opisyal na magiging mga nakababata niyang kapatid na babae at kayo ay irerehistro sa pangalan ni Leo. Salamat, Chloe. Ang iyong kabutihan ay hindi naming mga kapatid na babae kayang bayaran kahit anong gawin namin. Sige, pamilya naman tayo. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Tara, tumayo na kayo. Lily, ikaw at si Leo ay marami ng pinagdaanan. Si Leo ay isang responsableng lalaki. Sinabi lang niya sa akin na gusto kanyang pakasalan ng wasto. Kaya, ang aplikasyon sa kasal, naaprubahan ko na para sa iyo. Lily, bakit nakatayo ka lang diyan? Halika, kunin mo na. Ano? Ayaw mo kong pakasalan? Oh. Salamat, Leo. Maraming salamat. Baliw. Para saan? Binabati kita, Leo. Binabati kita, Lily. Tapos na ang mahihirap mong panahon. Halika, masayang araw ito. Tigilan mo na ang pag-iyak. Buong araw kang balisa. Magpahinga ka na. Itong matingkad na pulang jacket na may palamang bulak na ito at itong dalawang floral print jacket plus iyong 3 pares ng itim na leather shoes sa baba. Kunin mo at ipasuot sa kanila. Leo, nababaliw ka na. Ang coat na ito ay nagkakahalaga ng 15 piso. Masyadong mahal. Ayaw ko. Isuli mo na ngayon din. Oo, Leo. Ang mga lumang damit na suot natin, pwedeng labhan at tagpiin. Magiging maayos naman. Hindi naman talaga natin kailangan sayanging pera ito. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Ang pera ay para sa asawa at pamilya ko, di ba? Marami na tayong pinagdaan ng hirap. Ngayon na may kakayahan na tayo, ang babae ko hindi na muling magsusuot ng may tagpi. Pero Leo, dapat isave natin ang pera para sa araw-araw na gastusin. Wala nang pero. Ngayon, makinig ka sa akin. Kung hindi kayo magsusuot ng mga bagong damit na ito, walang isa man sa inyo ang aalis sa department store na ito ngayon. Leo, maganda ba talaga ako? Napakaganda. Ang asawa ko ay maganda sa kahit anong damit. Kukunin ko na lahat. Tapos magpapalit tayo. Hindi na kailangan magpalit. Isuot nyo na lang. Pero, Pero ano, tara, kailangan pa nating mag-stock ng mga supply. Diyos ko, itong si Leo, yumaman siya. Ano ang alam mo? Narinig ko sa mga kamag-anak ko sa bayan kahapon na si Leo naging paborito ng nakatataas na amo at nagkaroon ng koneksyon. Narinig ko, si Eric at ang kanyang grupo ay nambubuli kay Lily ulit. Mukhang nakakulong na sila. Uy, si Leo ay bumalik. Ang bagong damit niya ay astig. Siyempre, si Leo natin ay importanteng tao na ngayon. Anong importanteng tao? Nakikisama lang. Sige, buong araw kaming nasa daan, kaya uuwi muna kami. Ang matandang tusong si Alcalde Dawson, may iisa lang na mahal na anak, at ako ang nagpakulong sa kanya. Tiyak na hindi niya iyon palalampasin. Nagtatago siya ngayon, kaya tiyak na may binabalak siyang masama. Kailangan kong maghanda. kain na. Halika, Lily, Susan, Mia, huwag kayong tumayo diyan. Kumain kayo ng karne. Ang sarap. Leo? Hindi ko man lang pinangarap na ang ating pamilya ay mabubuhay ng ganitong kahanga-hangang buhay. Nasiyahan ka ba dito? Wala lang ito. Simula pa lang. At mula ngayon, hindi lang tayo kakain ng karne araw-araw. Kundi gagawin ko ang ating pamilya na pinakamayamang pamilya sa paligid. Kaya halika. Tagay! Para sa ating kinabukasan! Tagay!
Sagay. Mga kababayan, magpapakasal ako kay Lily sa loob ng 2 araw. Oras na para magdiwang. Sa sarili kong bakuran, magtatatlong araw akong piging. Walang komplikado, maraming karne at isda lang. Walang limitasyong puting tinapay. Lahat ng tao sa baryo. Kahit anong sama ng loob natin sa isa't isa, dalhin lang ninyo ang inyong gana. At sumama kayo sa akin sa pagdiriwang. Diyos ko, 3 araw na piging? Magkano kaya ang magagastos niya? Akala ko talaga mabait na bata si Leo. Leo, yumaman ka na pero naaalala mo pa kami. Ang generous mo naman. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong karaming karne. Iyan ang pangalawang anak ng pamilya. Ang ipinagmamalaki ng luntiang bayan. Swerte ni Lily na mapapakasalan siya. Oras na. Hayaan nating magpalitan ng panata ang mag-asawa. Teka lang, Tatay. Nanay. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ko dito? Kung hindi ako dumating, nakapag-asawa ka ng lihim. Gusto mong mag-asawang muli? Sige, kailangan mo ng pahintulot ko. Narinig ko, yumaman ka. Ang bride price ay 500 piso kasama ang 3 pangunahing kagamitan. Wala kahit 1 sentimo na bawas. Hindi mo ito matatapos ngayong araw. 500 piso? Iyan ay hindi pagbibigay ng anak na babae. Iyan ay lantarang pagnanakaw. Oo, normal sa nayon. Ang pagkakaroon ng asawa ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa humigit kumulang 10 piso. Itong matandang lalaki ay humihingi ng 10 beses na normal na halaga. At sino ka ba talaga? Bakuran ng pamilya ni Leo ay hindi lugar na basta makakapasok ka. makinig ka at makinig kang mabuti. Ako si Butcher Zane mula sa kalapit na nayon. Ang totoo, ang munting ginang na ito si Matandang Miller ay ipinangako na siya sa akin. Ngayon, nandito ako para iuwi ang babae ko. Wala kang hiya. Si Lily ay nakapag-asawa na sa pamilya ni Leo. Anong karapatan mong pumunta at hingin siya? At sino ka ba sa tingin? Inihingi mo yan! Buwisit, bitawan mo ako. Umalis ka. Kukunin mo ang asawa ko? Sa tingin mo karapat-dapat ka dyan? Hindi ko inaasahan na ganito kagaling ang batang ito. Nagiging mahirap ito. Tingnan nyo mga tao, kayo na ang humatol. Sa liwanag ng araw, agawin ang anak ng iba. At ngayon, nananakit ka pa? Marami kaming pinagdaanan para palakihin ang aming anak. At ngayon, inalis siya ng walang paliwanag. Pakiusap, mga tao, tulungan niyo kami. Tumigil ka sa pag-iyak, Matandang Miller. Paano mo siya naibigay sa pamilya ni Leo noong una? Alam ng lahat sa nayon. Tama, humihingi ka ng bigay kaya na $500. Wala ka talagang hiya. Greg, bantayan mo ang iyong bibig. Legal na kasal kami ni Lily na may opisyal na pahintulot. Kung narito ka para sa kasal, maligayang pagdating. Ngunit kung narito ka para magdulot ng gulo, huwag mo akong sisihin kung makakalimutan ko ang aking asal. Oh ho, binabantaan mo ako? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi ka makakapagpakasal. Tama na. Tatay, gusto mo ba akong itulak sa kamatayan? Mabubusog ka na ba roon? Kahit mamatay ka, multo ka pa rin ng pamilya Miller. Si. Lily, Leo, sila. bubong babae? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ito ang aming sertipiko ng kasal, espesyal na inaprubahan ng mga autoridad. Legal na kami ni Lily na mag-asawa. Wala kang karapatang gawin ito. Hoy, ano bang ginagawa mo? Sa isang masayang araw na ito, sino ang nagdudulot ng gulo dito?
Mahal na hukom. Pakiusap, pakinggan mo kami. Pakiusap, kailangan mo kaming tulungan. Binugbog niya kami. Arestuhin mo ang bastos na ito ngayon. Bastos na si Leo. Dinukot niya ang anak ko sa liwanag ng araw at niloko niya kami ng pekeng sertipiko. Buwisit, matandang Miller. Alam ng lahat sa paligid kung ano ang ginawa mo at ng matanda mong asawa noong una para sa ilang kakarampot na dolyar. Eksakt noong panahong si Lily ay nagdurusa sa pamilya ni Leo, hindi ka man lang kumilos. Ngayong nagtagumpay na si Leo, bigla kang humihingi ng napakalaking bigay kaya na $500 at nagdala ka pa ng alipores para dukutin ang nobya. At ngayon sinisi mo pa kami. Wala ka bang hiya? Chloe, ang buong baryo ay makakapagpatunay na pumunta sila rito upang magdulot ng gulo. Ang sertipiko ng kasal ni na Leo at Lily ay personal kong tinatakan at inaprubahan. Ito ay ganap na legal at walang problema. Anong akala mo ginagawa mo? Sa ganitong masayang araw, sino ang nagdudulot ng gulo dito? Pakiusap, iyong kagalang-galang. Kailangan mong panigan kami. Binugbog pa niya kami. Arestahin itong basura. Ang bastos na Leo! Dinukot niya ang anak ko sa liwanag ng araw at niloko niya ang lahat gamit ang pekeng papel. Hey, matandang Miller, ikaw at ang asawa mo, noon para sa kaunting pera, alam ng lahat sa paligid ang ginawa mo. Tama, Lily. Noong siya ay naghihirap sa pamilya ni Leo, hindi mo man lang siya pinansin. Ngayong yumaman na si Leo, humihingi kayo ng napakalaking bigay kaya na $500 at dinala mo ang isang siga para dukutin ang nobya. At ngayon binabaligtad mo ang sisi? Wala ka bang hiya? Chloe, lahat sa baryo ay makakapagpatunay para sa amin. Sila ang nag-umpisa. Ang sertipiko ng kasal ni na Leo at Lily, personal kong tinatakan at inaprubahan. Ito ay ganap na legal at naaayon sa batas. Mahal, mula ngayon, habang nandito ako, hindi na kita pababayaang umiyak muli. Magkakaroon tayo ng magandang buhay na magkasama. Leo, narinig kong sinabi mo yan. Ginagawa nitong sulit ang buong buhay ko. Dumarami na ang mga bagay dito. Mukhang kailangan ko ng lehitimong landas. Chloe, tingnan mo ito. Sa gitna ng taglamig, saan ka nakakuha ng sariwang bagay? Ako mismo ang nakaalam nito. Ang teknolohiya ng greenhouse sa labas ng panahon. Pero sa maliit na lote lang sa likod bahay ko, ang ani ay masyadong mababa. Gusto kong umupa ng lupa sa baryo at magtayo ng mga greenhouse. Kung sasabihin mong oo, para sa sariwang gulay mula ngayon, uunahin ko ang tuloy-tuloy na supply sa tindahan ng supply. Mabait na bata, matalas ang isip. Ituloy mo yan. Kahit anong agricultural film o kasangkapan ang kailangan mo, buong-buo kitang susuportahan. Salamat, Chloe. Sige, lahat, tumahimik at makinig. Ang pangalan ko ay Leo at nakakuha ako ng 4 na ektarya ng tiwangwang na lupain sa likod ng baryo. Plano kong magtayo ng greenhouse. Leo, sa ganitong malakas na niebe at saradong mga kalsada, ang lupa ay matigas na parang bakal. Bakit pa mag-abalang magtayo ng greenhouse? Anumang itanim mo ay mamamatay sa lamig. Ang greenhouse na itatayo ko ay isang makakapagpatubo ng mga puno ng pera. Kapag naitayo na ang greenhouse na ito at sinindihan ng pampainit sa ilalim ng lupa sa loob, kahit na malakas ang niebe sa labas, sa loob ay magiging mainit, tulad ng tagsibol, at makakapagtanim pa rin ako ng sariwa at lunti ang gulay. Narito ang opisyal na pahintulot mula sa tindahan ng supply. Kapag lumaki na ang mga gulay, ang bayan ay magbabayad ng pinakamataas na presyo para sa lahat. Ang pagbebenta ay hindi magiging problema. Ngayong ako, si Leo, ay yumaman na. Tiyak na hindi ko ito itatago sa sarili ko. Ipapakita ko ito ngayon. Kapag naitayo na ang mga greenhouse, ito ay para tulungan tayong lahat. Ang mga tao ng lunti ang bayan, yumaman ng sama-sama. Para pagdating ng taglamig, bawat pamilya ay may sapat na pagkain sa mesa. Sa ngayon, kulang ang mga manggagawa sa mga greenhouse. Nag-hire ako. Basta't may lakas ka at kaya mong magtrabaho ng husto, tatanggapin ko kahit sino, lalaki, babae, bata, matanda. Babayaran ko kayo ng 50 sentimo isang araw. Hindi lang yon, makakakuha rin kayo ng libreng pagkain sa tanghali at may karne rin iyon.
Diyos ko, sali ako. Leo, isama mo ako. Sali rin ako. Leo, lahat ng lakas ko sa iyo na simula ngayon. Isama mo ako. Kayang magtrabaho ng asawa ko. Pareho kaming sasal. Pakiusap, huwag magtulakan. Pumila rito para magparehistro. May sapat para sa lahat. Leo, malaki itong greenhouse. Napakaganda ng itsura. Oh, Leo. Nakatayo na ang greenhouse ngayon. Matibay na ang pundasyon natin ngayon. Simula pa lang ito. Kapag lumago na ang mga gulay doon at na-convert sa pera, mas gaganda pa ang buhay natin. Talagang hindi ordinaryong bodyguard ang mga ito. Ang aura ng isang taong dumanas ng dugo at apoy. Maaaring mga ahente ng gobyerno ang mga ito. Kung makakapasok ako sa gobyerno, magkakaroon ako ng dagdag na proteksyon. Leo, si Ginoo Carter ito. Carter, Leo, pumunta ako rito ngayon dahil interesado ako sa iyong mga greenhouse na wala sa panahon. Marami akong taong nagtatrabaho para sa akin. Kailangan namin ng husto ng sariwang gulay. Pwede mo ba akong gabayan sa paglilibot? masyado kang mabait, Ginoo Carter. Sa ganitong malamig na araw, para pumunta ka rito ay isang karangalan para sa aming baryo. Lunti ang bayan. Tuloy kayo. Ginoo Carter, sa nakikita ay naniniwala. Tikman mo mismo. Malaman at malasa. Malutong at matamis. Ang sarap talaga. Leo, diretso na tayo. Gusto kong magkaroon ng pangmatagalang pakikipagsosyo sa iyo. Kung ang mga gulay mo sa greenhouse ay ganito kaganda lahat, kukunin ko lahat ng produkto mo. Walang problema. Ginoo Carter, malinaw na ikaw ay isang taong kumikilos agad. Dahil ikaw ay isang VIP na panauhin na irinerekomenda ni Chloe, bibigyan kita ng pinakamagandang presyo. Tungkol sa kita, bibigyan kita ng pinakamagandang presyo. Ginoo Carter. Pero, Leo, ang aking mga tao, daan-daan, libo-libo, ay naghihintay na pakainin. Ang iyong 4 na ektarya ng lupa ay hindi sapat para sa aking pangangailangan, di ba? Ginoo Carter, ang 4 na ektaryang ito ay simula pa lang. Hanggat malakas ang demand mo at mabilis ang pera, hindi lang 4 na ektarya, kahit abutin natin ang buong bundok sa likod, makakapag-supply ako sa iyo nang walang tigil. Sige, mula ngayon, ikaw na ang opisyal kong supplier. Hanggat maganda ang paninda mo, sa mga lugar na ito, kung magkaroon ka ng problemang hindi mo kayang hawakan, banggitin mo lang ang pangalan ko. Masaya akong makipagnegosyo sa iyo. Malamig sa labas. Uminom ka ng mainit na tubig para sa biyahe. Tigil, anong ginagawa mo dito? Nagde-deliver ng mga gulay. Nagde-deliver ng mga gulay? Sinumang nagde-deliver dito? Ako si Gunner, kilala ko silang lahat. Bakit hindi pa kita nakita dati? May nagsabi sa akin na may gumagamit ng lason sa luntiang bayan para magtanim ng mga gulay na hindi maganda ang kalidad. Kaya ikaw yon, ha? Ang mga gulay na ito ay dekalidad na supply. Mayroon pa akong opisyal na pahintulot. Sabi ko, masama ang mga ito. Kaya lason sila. Kunin ang lalaki at ang truck. Handa ka pala. Huwag magmadali.
Tingnan natin kung ano ang ginagawa nila. Doon ka lang. Haharapin kita mamaya. Bantayan mo siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Gunner, maraming salamat sa pagpunta mo. Itong bastos na ito, hindi lang sinakta ng anak ko, kundi ginawa pa niyang kalaban ko ang buong baryo. Nag-aalala ako na wala ng lugar para sa akin sa baryong ito. Binabayaran ako para mawala ang mga problema. Ang ganda ng mga gulay na ito mula sa greenhouse. Hahatakin natin sila agad, lahat sa atin. Ikulong muna ang mga babaeng iyon sa greenhouse. Haharapin ko sila mamaya. Ano bang ginagawa mo? Si Leo na bata ay nagbebenta ng may lason na gulay. Naaresto ko na siya. Kunin niyo lahat. Nagsisinungaling ka. Mayroon kaming opisyal na dokumento mula sa bayan. Paano nangyari iyon? Ginagamit ang pangalan ni Chloe para utusan ako? Sa lugar na ito, ang sinasabi ko ang masusunod. Tama iyan. Lily, Lily, akala mo ba talaga na mapoprotektahan ka ni Leo habang buhay? Ang greenhouse na ito ay lupain ng nayon noon pa man, at kayong lahat ay mga kasabwat. Alcalde Dawson, halimaw ka. Mga lalaki, igapos ninyo ang mga babaeng ito. Aako na ng greenhouse na ito, ngayon din. Tigil. Chloe? Gunner, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo dito? Aba, mabilis ka palang dumating. Kaya, ikaw pala ang sumusuporta sa batang si Leo. Chloe, ang batang ito ay nagtatanim ng mga gulay na may lason. Ito ay isang katotohanang hindi maikakaila. Eksakto. Binulag ka ni Leo, hindi ba? Nagsisinungaling ka. Ang mga gulay na ito ay opisyal na binili ng aming tindahan ng supply. Paano sila magkakaroon ng lason? Ito ay paninirang puri. Chloe, kahit sino na may mata ay makakakita lagi mong pinoprotektahan ng batang si Leo. Maniwala ka man o hindi, isusumbong kita para sa hindi nararapat na relasyon at dadalhin ka rin. Dalhin siya. Sino ang dadalhin? Sino ka? Bakit ka narito at nagdudulot ng gulo? Sino ka ba sa tingin mo? Tigilan mo ang pakikialam. Nabulag ako. Hindi ko alam ito. Nasaan si Leo? Sa lumang bodega, sa suburbs. Magpapadala ako ng tao agad. Bilisan mo sa lumang bodega. Kunin mo ang kotse ko at ibalik si Leo. Leo, Huwag kang umiyak. Maayos naman ako, di ba? Ayos lang, nandito ako. Walang mananakit sa'yo. Leo, siya iyon. Pinilit niya akong gawin ito. Gunner, huwag mo akong ibintang. May ebidensya ako. Ito ang maruming pera na ibinigay sa akin ni Alcalde Dawson. Sabi niya, inagaw ni Leo ang kanyang tagumpay sa nayon at naaresto ang kanyang anak, kaya inutusan niya akong guluhin ka. Ikaw. Sige, dalhin na sila. Leo, maging aral ang araw na ito. Masyado kang malaking target. Gusto mo bang mag-utos ako ng mga tao na lihim na magbabantay sa'yo at sa mga greenhouse? Pinapasalamatan ko ang iyong pag-aalala, Carter. Pero ayos lang. Pagkatapos ngayon, walang magiging tanga para guluhin ako saglit. Hindi na kailangan. Sige.
Basta alam mo ang ginagawa mo. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Salamat sa pagpunta ninyo ngayon, pareho kayo. Gabi na, paano kung manatili kayo para sa mabilis na kain? Sige, subukan natin ang luto ni Lily. Carter, talagang pinahahalagahan ko ang tulong mo ngayon. Pamilya tayo, huwag mo nang banggitin. Carter, Chloe. Gusto kong gumawa ng malaking bagay. Gusto kong kunin ang baog na burol sa likod ng nayon at ang buong pampang ng ilog. Hindi lang magtanim ng mga gulay sa labas ng panahon. Gusto kong magtayo ng malakihang baboy ramo at mga sakahan ng manok. Lilinisin ang lupa para sa mga halamang gamot at gagawin ang lugar na ito na isang malaking base ng supply na makakapag-supply sa buong lungsod. Dadala ako ng teknolohiya at mga produkto. Kayo naman ang magdala ng mga tao at suporta. Paghahatian natin ang garantisadong kita ng 50-50. Ano sa palagay mo? Ayos? Men, gusto ko yan walang takot na sipag. Isama mo ako. Walang problema sa akin. Hoy, mga kaibigan, nakita ninyong lahat kung gaano kahusay ang mga greenhouse. Ngayon, lalawakin ko na ito. Ang kaparangan sa likod ng baryo at ang bukas na lugar sa paan greenhouse, kukunin ko lahat iyon. Maghahanap ako ng maraming trabahador. Magtatayo ng mga greenhouse at farm ng pagpaparami. Leo, magkano ang bayad ngayon? Lalaki, babae, bata at matanda, kahit sinong handang magtrabaho ng mabuti, kikita ng ₱1 kada araw at 3 pagkain sa isang araw na sagot ko. May karne sa bawat pagkain. Leo, huwag mo akong lokohin. Kahit ang mga manggagawa sa pabrika sa lungsod, hindi ganyan ang sweldo nila. Kapag nangako ako, tinutupad ko. Bumigo ba ako? Kahit kanino? Kung gusto ninyo, pumila at mag-sign up ngayon. Magsimula ngayon at mabayaran ngayon din. Huwag magtulakan. Susan, i-sign up mo ako agad. Ako at ang asawa ko ay kaya ang mabigat na trabaho. Uminahon kayo, lahat. Pumila ng maayos, maraming pwesto. Lahat ay magkakaroon ng pagkakataon. Handa na ba ang putik? Lagyan mo ng 2 pang layer ng dayami sa likurang pader. Siguraduhing selyado ng mahigpit. Ang mga baboy ramo at kuneho sa dimensyon ay halos sobra na para mapigilan. Pwede ko na lang silang ilagay sa farm ng pagpaparami. Walang sino man ang dapat makaalam nito. Kailangan kong gawin ito ngayon habang madilim at tahimik. Oras na para magtrabaho. Diyos ko, kayong lahat, tingnan ninyo. Kagabi, parang himala, si Leo ay nakapagbalik ng ilang mga biik ng baboy ramo at matatabang kuneho. Lahat ay masigla at tumatalon-talon. Ang farm ng pagpaparami natin ay kikita ng malaki. Tingnan mo nga, parang hindi ka pa nakakita ng kahit ano. Sa ating si Leo, anong magandang bagay ang hindi niya maisip? $1 at 50 sentimo. Nakita ni Leo kung gaano ako nagsipag sa pag-araro ng bukid at binigyan ako ng dagdag na 50 sentimo. Ang atsarang repolyo na may baboy sa tanghalian kalahating daliri ang kapal ng karne. 40 taon na akong nabubuhay, hindi pa ako nakakain ng ganito kayaman. Totoo nga yan. Noong araw,
Pagdating ng taglamig, ang buong nayon ay balat at buto. Ngayon tingnan nyo kami. Lahat ng chimenea ay umuusok. Maging ang mga babae at dalaga ay may malusog na kinang sa kanilang mga mukha. Tama. Dapat nating tandaan kung gaano kabuti si Leo sa atin. Kapag nabayaran na tayo, pupunta ako sa lungsod para bumili ng magandang tela at gagawa ng 2 bagong damit para sa nanay ko. Anong problema? Pagod ka ba? Leo, gusto ko ng maasim. Ibig sabihin, buntis ka? Magiging tatay na ako. Mahal. Bayani ka. Ibaba mo ako, mahuhulog ako. Binabati kita, Leo. Binabati kita, Lily. Napakagandang balita para sa ating pamilya. Ang hirap ng trabaho mo ngayon. Anong sinasabi mo, Leo? Kami dapat ang magpasalamat sa iyo sa pagtanggap mo sa amin. Susan, mula ngayon, sama-sama tayong mabuhay. Ito'y palaging magiging tahanan mo. Meron na akong mga halamang gamot, karne at gulay. Ito ay simula pa lamang. Malayo pa ang lalakbayin ko. Gagawin kong maalamat ang pangalan ni Leo. Sa panahong ito, Leo? Malamig sa labas. Pumasok ka sa loob. Tara, umasok sa loob. Ang ating magagandang araw ay nasa unahan pa. Leo, ano ang ginagawa mo? Mas maganda pa ang Season 2. Sa totoo lang, hindi ako marunong magsaka. Nagsanay ako ng kalahating buwan bago mag-film. Ang mga paltos sa aking mga kamay ay hindi pa nawawala. Ang kapal ng mukha mo para sabihin iyan. Noong nakaraan, muntik mo na akong mahulugan ng balangkas na bakal. Hindi tayo madaling susuko sa Season 2. Hintayin mo at makikita mo. Hayaan mo akong magpakilala ng isang tao. Ito ang ating bagong kasosyo para sa Season 2. Kumusta lahat? Ako si Sean. Sa Season 2, magsisimula ako ng negosyo kasama si Leo. At ako rin. Hahaha. Hindi lang tungkol sa negosyo ito.